Igan, eto, Pinoy version ng apple pie ang tampok natin sa Midnight Express. Dahil walang apple na tumutubo sa Pilipinas, no? Wala pa. Ang tanong ano na prutas ang pwedeng ipalit sa mansanas? Clue, paborito raw ito ni Juan Tamad. Matatakam na naman po tayo sa sagot ni Michael Daes. Ayon sa Kwentong Bayan, ito ang prutas na hinihintay ni Juan Tamad na malaglag mula sa puno diretso sa kanyang bibig. Sa kusina naman, ginagamit siya bilang souring agent sa iba't ibang putahe kagaya ng sinigang. Pero ngayong gabi, gagamitin natin bilang dessert. Up next, guava pie. Let's go. Pagkatapos hiwain ng maliliit ang bayabas, lulutuin ito kasama ng butter, asukal, cinnamon, at pasas. Saka ipapalaman sa dough at ibe-bake. Dito, naiiba ang panlasa niya. No, may halong asim, matamis, at talagang sakto sa panlasa ng mga Pilipino. Hindi ako sure kung anong magiging lasa niya. Pero sa nakita ko habang ginagawa, I guess para siyang apple pie. Kung yung apple pie, sweet na sweet. Yung tipong pang-dessert na pang-dessert, itong guava pie, may pagka-savory yung lasa niya. May asim siya, may pagka-citrus yung lasa niya na talagang naiiba siya sa apple pie. So not bad, natutuwa ako na nasubukan ko ng guava pie. Good. Interesting. Native sa bansang Mexico ang bayabas. At nakarating ang prutas na ito sa Pilipinas, bit-bit ng mga Kastila. Pero alam niyo bang pera ang sinaunang tawag ng mga Kastila sa bayabas? Ito ay dahil kamag-anak daw ito ng pear o peras. Noong 1950s pa ginagamit na panggamot sa pagkahilo, infection at inflammation ang bayabas. Pero kung magiging masipag tayo, mas madami pang may imbento natin paggamit dito. Ako po si Michael Daes. This is Midnight Express. Paano kaya yung guava steak? Guava shake, guava car, guava man.